Di ba? Ay, nako, Bote. the best. Ay, nako. Siguro the best yan, makakausap na natin yung multi-awarded social entrepreneur and of course the brain behind the Bottle School Project and another, well, ladies man, Mr. Ilyak Diaz. Good morning, bro. Ikaw yun, multi-awarded na... Good morning, bro. Good morning. Thank Thank you you. for having us here. Oh, Thank you. salamat ang pagdating ninyo. Are you trying to talk in Tagalog? Pre-practicean ko to. Pre-practice Para mo. yung script ko, ilang beses ko binasa. Ah, binasa mo. Anyway, hindi, pare, Pati yung pag-usapan. hairstyle, gusto mo ano. Slick back. Trademark yan, ni Ilyak Diaz. Pare, pag-usapan natin itong Bottle School Project of yours. Okay, so yung dahil sa Ondoy, di ba? Yeah, okay. Nagkaroon tayo ng malaking problema sa pagkawala ng mga classrooms. That's right. About 2,800 classrooms. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa na-solve. Marami, ano? So, yung problem ng mga Ondoy is yung paulit-ulit ng magkakaroon ng climate change. Yes. Yung pagsira ng mga classroom. Yes. So, pinag-isipan namin, paano natin pwede gawin yung isang problema, di ba, yung plastic bottle na nagka-clog ng drainage, kunin yan at isolve yung ginawa niyong problema, which is yung pagkasira ng mga classroom. So, kumbaga, ang problema, gagawing solusyon. Oo, makakabote ka pa, di ba? Makabote ka! Yeah! Ikaw, pinapa-impress mo lang si Monica. Monica, ano ba ginagawa mo dyan? Yeah. Demo ko kung paano ginagawa Kani- itong kani- Bottle School Project. Kanina pa yan 3 oras na gagabihin tayo rito. Hindi, Ilyak, gusto ko malaman, pare. Ano bang pwede mong gamiting bote? Actually, yung ginagamit namin yung mga 1.5 na bote kasi ito yung ito Very yung common no? ito yung common, ito yung nakukuha sa mga restaurant, ito yung mga hotel. Oo. Tapos kung walang earthquake area, sabihin natin by the seashore, pwede mo namang punuin ng tubig. Ang bote, matibay-tibay yung kahit lagyan mo ng tubig, no? Kasi yung compressive strength niya. Itong tubig na to ay seawater, pwede bang from the Seawater, faucet? water, toilet water, Toilet water. kung ano yung marirecycle mo. Okay. Etong wall na to, ito 70 to 80% gawa sa tubig. Okay. So, makikita mo na napakatibay na niya, no? So yan, gawa sa water. Pero yung maganda sa tubig is available wherever. Ngayon, sa mga earthquake zone, sa mga city, kailangan talaga ibahin kagaya ng ginagawa ni Monica na pwede gawing lupa or sand yung loob. Ngayon, Para mas durable. Ngayon kung earthquake zone, kailangan gawing tinatawag na stabilized soil. Okay. Haluan mo ng lime, ng silica ash, at yun parang yung Spanish, yung tinatawag nilang adobe. Adobe. 300 years nakatayo pa yung mga Spanish churches. Sinasabi namin ngayon, lalagay na lang natin sa loob, imbis na yung tiles, 'di ba? Papatuyuin mo pa siya 21 days tapos gagawin mong building. Ito, Gamitin pasok na mo na lang lang plastic habang nagda-dry siya. Yun Ayun, plus you get rid. Kasi ito 600 years bago mawala. So ito, pwede mong i-disappear pero ilalagay mo lang sa building para mag-disappear. Yan. Hindi sa ilalim ng lupa, pero sa ibabaw ng lupa, nakakabote ka pa. Nakakabote. Yeah. Okay, let's talk about costings. Okay. Magkano ang mamemenos ng isang tao gamit ang alternative construction material katulad ng bote? Okay, ito 2 araw to ginawa. Hindi karpentero, hindi mason. At costing nito is 2,000 pesos. Lahat ito. This wall. Itong wall na to. Okay. You have your upcoming projects which is the Bottle School Project nga. Yes. Yung first location will be in Taguig. 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 Gano'ng kalaki yun, bro? Mga 750 square meters ang gagawin namin. 4 classrooms, tapos isang pavilion. Care of our sponsor, of course, Insular Life and Pepsi. Yeah. At ito'y magiging the first in Asia na usable, acceptable by DepEd as a ongoing classroom. So, ito yung tinatawag na hindi lang isang proyekto pero isang movement, no. Pag na-solve natin to at nakita ng DepEd na everything Effective. works, di magagamit yan sa lahat ng mga towns na may problema. Hindi, ibig sabihin, isang tool lang to. Hindi dapat, kung may pera ka, di gawan mo ng semento, ng bars. Pero pag wala kang pera, edi ang dami natin magagamit. Ang dami. Okay, makakabote ka pa. Pare, just to wrap things up. Para sa mga nanonood ngayon, sa mga baryo, sa mga iba't ibang probinsya, ano ang pwede nilang gawin? Sino yung pwede nilang tawagan?
pwede ka ba nilang tawagan just to know more about the Bottle School Project? Si Monica, tatawagan mo ako? Hindi ba? On air talaga. Hindi, On air talaga. Hindi, para tulungan ako. Para turuan sila. So, kung gusto niyo malaman more about the Bottle School Run, you can check out the website www.bottleschoolproject.org. Tapos magkakaroon kami ng mga pang-volunteer para sa gawa dito sa Taguig. At August namin ilalagay sa ibabaw kung saan kayo pwede tumawag, mag-volunteer at matuto gumawa ng school. So myShelterFoundation.ph@gmail.com. Mr. Iliac Diaz. Salamat sa pagdating mo. Nakakabote ka talaga sa mga tao. Ilan ba dinala mo? Mga isa lang kasi naubos ko yung 1.5 na soft drink eh. Pero bibili pa ako dyan, pare. Sa aming pagbabalik, Mag-donate ka pa ng bote. sa aming pagbabalik, bisikleta na nakakapag-andar ng mga iba't ibang appliances sa bahay. Malalaman natin yan sa aming pagbabalik dito sa bahay ni Mr. Iliac Diaz. Good job, brother. Tapos studio mo na tayo. Congratulations, Ilac. Samantala, ano naman kaya ang kapalaran naghihintay kay incoming President Noynoy Aquino sa kanyang 6 na taong pamumuno? Ang ilan naniniwalang mababakas ng kapalaran ito yung kumbaga sa kanyang mukha. Kaya naman pina-finalize namin yung mukha ni Pinoy sa isang facial astrologist. Kung yan ay pagbabatayan na magandang kapalaran, kaya ang hinahanap niya Pinoy. Let's watch this. Ganap na presidente na ng Pilipinas si President Benigno Noynoy Aquino III. Hindi biro ang pinagdaanan ng pamilya Aquino pagdating sa politika. Mula sa kanyang ama hanggang sa kanyang ina. Maging successful kaya bilang presidente si President-elect Noynoy Aquino? Being year-born of the rat, siya yung unang-una sa lahat ng Chinese animal sign. So siya talaga ang leader. Ngayon, kailangan siya kumuha ng mga tao sa baba niya na gagalaw. Siya lang yung tiga-isip, siya lang yung tiga-handle ng situation, pero kailangan pa rin niya ng mga, kumbaga sa sundalo, para mag-lead ng kanyang camp. Positibo at organisado ang nababasang pamumuno ng ating eksperto kay President-elect Noynoy Aquino. Pero may konting paalala ang ating psychic. Ang kailangan lang niyang ingatan na being the president, yung init ng ulo, merong mga babatigos, merong manggugulo pa din. Isa lamang itong gabay para sa bagong leader ng ating bansa dahil nasa ating mga kamay pa rin nakasalalay ang katuparan ng pinapangarap nating pagbabago. Yes! Yay, Kuya Lar, you're here! You're here. Correct. Nako, at chismisan muli tayo mga kapuso. Kasama muli si Kuya Lar na namiss natin kahapon dahil very busy ka naman masyado sa Yes. inaugural coverage. Oo, mula Kamusta madaling po? araw. Maganda naman, maganda yung coverage, no? It's really nice to it's a really nice feeling na kasama ka dun sa kasama ka dun Moment sa na yun. moment na talagang history kasi, di ba? Ay, And there were sa pagbilang ko parang may more or less mga 30 na artista ang mga 30 na taga-showbiz ang dumating. That's right, kasi may inaabangan din namin yun sa TV. O, nandun si Marian Dingdong, di ba titignan si Nagoma, tsaka si Lucy. Si Cesar and Sunshine, si Gretchen Barreto. Dami din, At kita mo naman ang mga damit, Sobrang diba? ganda. Nako, Sobrang- later. Actually, hindi ko nakita yung suot mo. I was wearing barong. I love it. Siyempre. Ayan. Yan. So Later mamaya, na. Okay. ayan, babalikan natin ang mga inirampang forma ng mga artista, di ba pang celebrities na dumalo sa inauguration ni President Noynoy kahapon sa Quirino Grandstand. Plus, ang mga bonggang eksena sa napakasayang victory party for Pinoy sa Quezon Memorial Circle kagabi. Babalikan din natin yan. Pumunta ka rin dyan? Medyo hindi na. Ay, salamat naman. At madaling araw ka pa. Abangan nyo ang lahat ng yan sa pagbabalik na Unang Hirit! You want my tips?